Okay. Pag-usapan natin itong press conference kanina ni Vice President Inday Sara Duterte na ibinalita ng GMA, no? Na ito raw si Vice President Inday Sara Duterte ay hindi naniniwala na magiging patas ang kanyang investigasyon. Kaya itong si Vice President Inday Sara Duterte ay hindi na pumunta doon sa NBI. Okay? Kasi sabi ni VP Sara, kahit pumunta siya doon o hindi siya pumunta, kakasuhan rin naman siya, 'di ba? Which is, that is a brilliant move, ha? Kung i-analyze mo 'yun, 'di ba? Nagsasayang lang po tayo ng energy kung pupunta tayo sa NBI. At the end of the day, naniniwala siya na hindi patas ang investigasyon, at the same time, kakasuhan rin naman siya, 'di ba? So it's better na hindi siya pupunta at maghintay na lang sa kaso niya, 'di ba? So yun po ang pag-uusapan natin ngayon at yun po ay i-react natin, okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito i-react, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan, okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, marami pa rin dito mga nanonood na hindi pa nakasubscribe sa akin. Mag-subscribe na po kayo sa Donmar TV para lagi kayong updated sa ating mga balita. At ma-notify ang inyong cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-subscribe sa Donmar TV. Okay? Sabay-sabay lahat. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. At bago natin simulan itong ating topic ngayon, pakitulong naman ha, pakisubscribe dito sa bago nating channel, sa Donmar TV Balitang Totoo. Ito yung second channel natin, okay? Na-create po ito nung time na na-hack po yung ating YouTube channel. Dito po sa channel na ito, meron po itong mga updates patungkol po kay VP Sara at sa mga ginagawa ng administrasyon nito. Hindi po ako nagla-live dyan ha, dito lang sa Donmar TV nagla-live ang ating programa. Pero dito lahat ito ay mga updates. Importante rin ito na masubscribe ninyo kasi po nandito lahat-lahat na ang mga araw-araw na mga balita at nire-reactan natin yan. Okay? Ayan, subscribe na kayo dyan ha. Donmar TV Balitang Totoo. Okay? So, ayan. Without further ado, simulan na natin itong reaction video natin sa press media ni VP Sara. Okay? Play. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi sumipot sa ikalawang pagkakataon. Ganun talaga. Hindi sumipot. May pag ganun talaga. Hindi sumipot. Grabe. Mel, talagang legend talaga itong si Mel eh. Yan, patuloy Mel. Vice President Sara Duterte sa investigasyon ng NBI kaugnay sa kanyang mga naging pahayag at banta laban sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Hindi raw kasi siya kumbinsidong magiging patas ang investigasyon. Sabay sabing, tama naman eh. Para sa akin tama. Sino ba namang patas? Lahat niyan, tauhan yan ni Bongbong Marcos. Pati NBI. Ano yan? Kaalyado yan ni Bongbong Marcos. Hindi niya pinagsisisihan ang mga pahayag. Wala na rin daw dapat ipaliwanag kaugnay sa paggastos ng confidential funds ng kanyang opisina. Paano yan? Sabi ng COA, malinis po ang Office of the Vice President, di ba? O kayo lang media ang nagpapa-intense dito na merong masama, di ba? At itong Tuwadcom na yan, wala naman talaga eh. Kayo lang ang nagbigay mali siya sa Ang COA po ay may mandato at ang sabi ng COA, malinis si VP Sara. At nakatutok si June Veneracion. Sa halip na humarap sa investigasyon ng NBI, kaugnay ng kanya umanong banta laban kay Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ito lang ha, bakit ninyong hindi sinabi na nagbanta si VP Sara ni Martin Romualdez, ni Bongbong Marcos at ni F. Elisa? Bakit hindi nyo sabihin na kung magurgur siya, kung magurgur siya, sa kanya ito igugurgur? Ganun sana yung pagbabalita, hindi yung pagbabanta.
Paano yan? Binabaliwala nyo lang ang banta rin laban kay BP Sara. Nanganganib rin ang kanyang buhay. Bakit si BP Sara lang ang ginawa ninyong masama dito? Di ba? Unfair. Mas pinili ni Vice President Sara Duterte na harapin ngayong araw ang media. Sabi ng pangalawang Pangulo, wala naman daw kasi siyang aasahan na patas na investigasyon. Correct. Dahil kung nakita nyo naman yung mensahe ng Pangulo, sinabi niya ganitong mga kriminal na gawain na hindi ko palalampasin. So, makita na natin the pronouncements of the... Di ba, kung matatandaan natin si Bongbong Marcos, right after na nagsalita si BP Sara doon sa kulungan ni Zulaika Lopez, nag-statement kaagad si Bongbong Marcos at sabi niya, hindi ko palalampasin. Di ba? So, ibig sabihin, itong NBI na ito, kung aasa ka pa, kung pupunta si BP Sara doon, alam niya na hindi ito maging patas sa kanya. Di ba? Tumpak na tumpak. Brilliant move yung ginagawa mo, BP Sara. Di ba? Kasi po, hindi yun, ano lang akin. Kasi, alam mo, BP Sara, you are a good leader and matalino ka. No? Tapos, alam mo kung ano yung batas. Okay? Kung ikaw po ay dadalo doon sa NBI, alam mo na magiging sikat lang sila sa pagpunta mo doon. So it's better na hindi ka pumunta at ikaw lang ay nakaabang kung sakasakaling magkaso na sila. Tama yan. Kung that is the correct move, ang sabi ng kanyang mga abogado, doon tayo, di ba? President, meron ng bias doon. So, kahit pang sabihin nila na merong investigasyon, sa simula pa lang, nagdesisyon na sila na mag-file sila ng cases. Ma'am, do you regret saying or making such threat to the President and the First Lady and the Speaker? No, ma'am. Wait muna ha, basahin natin yun kasi medyo hindi maganda yung audio. Pinilit ng GMA na lakasan yung audio kasi kanina nung nag-press con, mahina talaga yung mga walang microphone yung mga nagtatanong. Sabi dito ng ng media, "Ma'am, do you regret saying or making such threat to the President and First Lady and the Speaker?" Ito naman mga reporter, kabio-biuhan naman itong mga tanong ninyo. Siyempre hindi magre-regret si VP Sara dyan. Kasi po, ang sabi po ni VP Sara, may gustong magpagurgur sa kanya. At alam niya kung sino ang magpagurgur sa kanya. Yan ang sabi niya. Siyempre, kung maggurgur siya, may ibinili na siyang tao na maggurgur rin sa mga naggurgur sa kanya. Ganyan lang. Bakit niyo pipilitin na si BP Sara po ay nag-regret? Hindi po nag-regret si BP Sara. Deserve nila yun. Deserve nila yun. Kung sa tingin nila na binantaan nila, deserve nila yun. Kasi kung totoo, kung totoo, deserve nila yun. Kasi kung pagbabantaan si BP Sara o kung gugugurin nila si BP Sara, deserve nila yun. Pero kung hindi naman totoo, hindi deserve nila. Ganun lang yun ang storya. Doon lang naiikot yung storya na yan. Pero sa tingin ko, hindi naman siguro ipagurgur yan ni BP Sara. Diba? Alam ko, sa tingin ko, ginawa ito ni BP Sara para matakot rin sila kapag ipagurgur nila si BP Sara. Di ba? Bakit nawala yung audio? At no, ma'am, buti na yung alam nila. Bakit na gano'n na yung audio? Wait muna ha, kasi nagurgur yung audio natin play. Bias doon. So, kahit pang sabihin nila na merong investigasyon, sa simula pa lang, nagdesisyon na sila na mag-file sila ng cases. Ma'am, do you regret saying or making such threat to the President and the First Lady and the Speaker? No, ma'am. Buti na yung alam nila, ma'am, na pag namatay ako, hindi talaga ako, I will not die in vain. Handa na rin daw si Duterte sa anumang sa tingin ko sa reaction ko diyan. Matapang talaga si VP Sara. Ayaw niya
na ganun-ganunin na lang siya. Alam naman natin na si VP Sara po, nasa panganib po ang kanyang buhay. Hindi po biro ang kanyang kalaban ngayon. Ha? Kilala natin ang mga Duterte na sila po ay nagserbisyo ng tama sa taong bayan. Sila lamang po ang kakampi ng taong bayan. Kaya nga, nung panahon ni former President Duterte, talagang ang mga Duterte lamang ang kumukontra sa mga oligarchs, sa mga malalaking sindikato, at sa mga, especially sa droga. Lahat-lahat na. Lahat ng mga umaabuso sa mga taxes ng gobyerno, Duterte lamang po ang may kakayanan na prangkahan at takutin sila. Diba? Ilang pera ang naibalik sa bansang Pilipinas nung time ni former President Duterte dahil sa kanilang katapangan. Wala silang takot kasi kakampi nga sila ng taong bayan. Diba? So, why question? Ha? Kung nagbabanta ang si VP Sara, nagawa niya yon dahil meron siyang banta. Okay? At hindi naman siguro ako maniniwala, no? Kasi ang mga intelligence nitong si VP Sara, mga magagaling ito. Di ba? Oh, ako opinion ko 'yan. Okay? Opinion ko 'yan. Kabilang na ang impeachment complaint na isinampa kaugnay ng paggamit niya sa confidential funds. Ang worst case scenario na nakikita namin is removal from office, impeachment, and then patong-patong na mga kaso, multiple cases to be filed, which the lawyers already... Alam mo, VP Sara, no? Nasabi mo yan na patong-patong yung kaso mo, tapos posibleng matanggal ka sa opisina mo. Para sa akin, VP Sara, laban ka lang. Okay? Kasi po, nandito lang ang taong bayan sa inyo. Wala kang ibang kakampi dito sa laban mo na ito, kundi ang taong bayan. Told me to expect as well. That is why I just decided not to go to the NBI. Haharapin daw niya ang mga kasong isasampa sa korte, kahit pa umabot sa puntong siya ay makulong. Kabilang sa mga pinag-uusapang kaso laban kay Duterte ay paglabag sa anti-terrorism law at plunder na hindi pwedeng piyansahan. I do not plan to leave the country, or I do not plan to hide if there will be a warrant of arrest. Mainly because my children are here. Sa kabila ng mga problemang kinakaharap ngayon ni... Sa totoo lang, no? Ang tapang talaga niya. Wala siyang planong lumabas sa ibang bansa para lang takasan itong mga ipunpukol sa kanya. Haharapin niya lahat. Oh, this kind of lady, this kind of human being ang kailangan po ng bansang Pilipinas. Nangingiilangan po tayo ng leader na kagaya nito katapang. Okay? Kasi yung tatay niya, alam natin matanda na, gusto natin pahingahin na yung tatay niya. Ang nakasunod lang sa tapang at malasakit kay former President Duterte, ito, walang iba, kundi si VP Sara. Kaya guys, no, kung ano man ang mangyari kay VP Sara, patanggal man siya sa kanyang pagiging VP, no, tulungan po natin. Di tayo papayag dyan. Duterte, na karamihan ay nag-ugat sa questionable umanong paggamit ng confidential funds. Nanindigan siya, wala siyang dapat ipaliwanag. Wala raw siyang kinalaman sa paghahanda ng mga acknowledgement receipts na lumabas sa investigasyon ng House of Representatives, kung saan kinwestiyon kung totoong mga tao ba ang nakatanggap ng pera mula sa confidential funds, tulad ng isang Mary Grace Piatos na wala sa record ng PSA. So it is wrong to say that I am evasive. I am definitely not answering questions about the use of the fund, about confidential funds, because it pertains to national security and the lives of the people involved. Diba? Bakit naman siya mag-a-answer dyan? Yan ang hindi maiintindihan ng mga tuwadkom. Confidential funds ito. Meaning to say, from the word itself, confidential. Nakasalalay po ang security ng ating bansa.
Hindi nga dapat yan pinag-uusapan kasi confidential. Tapos ngayon, iimbestigahan nyo. Kahit nga ako ha, 4.5 billion ang confidential and intelligence funds ng Pangulong Bongbong Marcos. Kung hindi yan dapat pag-usapan, hindi. Kung for its security reason, wag natin pag-usapan yan. Pero itong mga BO na mga tuwadcom na ito, pilit nilang busisihin ito na hindi naman dapat. Nakakahiya nga eh. First time in the history of the Philippines, may isang mga tuwadcom na gustong mag-imbestiga ng confidential funds. Nakasalalay po ang seguridad natin dyan. BO eh. In intelligence operations. Malinaw daw na ang pagsilip sa gastos sa confidential funds ay may kinalaman sa 2028 elections. If you are in aid of legislation and you want to legislate about confidential funds, you do not target one office. Why not call the office of the president who has billions and billions of confidential funds? Nanindigan si Duterte na may banta sa kanyang buhay at dokumentado raw ito. Pero ayaw niya raw ibigay ang mga detalye sa mga law enforcement agency dahil wala siyang tiwala. Sumulat daw si Duterte kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na kapag may na-pull out na namang miyembro ng Vice Presidential Security and Protection Group, hindi na raw siya tatanggapan ng kapalit. So we are exploring private security services. There are professional security services. So that's not considered as a private army. And I do not know if these individuals are allowed to bring guns. So that makes them less of an army, ma'am, kung wala silang baril. Tanggap na raw ng pangalawang Pangulo, ano man ang mangyari. I'm at peace with whatever. Sa todo lang, kawawa si BP Sara eh. Pati security niya, medyo nagigipit eh. Kasi sabi niya, kayong mga taga-kongreso, kung you are for aid of legislation, hindi lang sana dapat sa kanya ang investigasyon nakaikot. Dapat lahat ng confidential funds, dapat anuhin nyo. At hindi naman talaga ito dapat investigahan eh. Confidential ito eh. Security, national security ang pinag-uusapan dito. Kaya nga si VP Sara sumulat dito kay Bronner eh. Oh. Kung merong mangyari kay VP Sara, grabe, kawawa. At alam kong hindi ka papayag dyan, VP Sara. Laban lang, no? So, kawawa, naawa talaga ko kay VP Sara. Eh. Happens to me staying and finishing my term because that is my contract with the Filipino people, and I am at peace going if I will be removed from office. Para sa GMA Integrated News. Oh, di ba? So, yan. Yan po ang balita ngayon, no? Si VP Sara ay hindi niya ano tawag dito? Naniniwala siya na hindi po magiging patas ang kanyang mga investigation patungkol po dito. Syempre, nakahanda na po siya kung sakasakaling ma-impeach siya o sakasakaling talagang gigipitin siya dito sa mga nakalaang kaso sa kanya. Sabi niya, kung makulong ako, di makulong ako. Di ba? Pero VP Sara, alam mo, kung makulong ka o kung ano mang mangyari sa iyo, talagang magagalit ang taong bayan para sa inyo, VP Sara. Isa na ako dyan at hindi kami papayag na ganun-ganun na lang, no? At si Martin Romualdez yung papalit sa iyo bilang Vice President kung sakasakali, no? Hindi kami papayag dyan. Hindi yan binoto ng taong bayan. Ikaw yung binoto ng taong bayan, di ba? So, hindi papayag ang taong bayan sa inyo. Okay? So, like and share this video, guys. And subscribe, follow dito sa Donmar TV. Okay? If nagustuhan nyo ang ating reaction ngayong araw na ito. Okay? And don't forget also paki-subscribe rin dito sa Donmar TV, Balitang Totoo, ang pangalawang channel ko po. Okay? So guys, see you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas.
Bye-bye.